Good morning mga beses. Dito naman tayo sa divination talk natin. At bago lahat, pasalamat muna tayo sa mga taong naging way na naging daan na natuloy-tuloy itong talk natin. Gusto ko lang po ang ipaalala yung theme ng talk natin is forgiveness, pagpatawad. Kasi ang pagpatawad natin sa kapwa natin, yun din yung gamot sa kasalanan natin, na mapatawad tayo ng Godhead, ni Hashem, or ni kung ano man yung tawag niya sa Godhead, si Krishna, si Allah. At pagpasalamat pala tayo sa mga taong naging way na tuloy-tuloy itong talk natin hanggang ngayon. Dahil sa kanila po, hindi na tigil yung talk natin. Sila yung ginamit ng Godhead na para hindi maputol yung mamarites na siya sa Godhead. Alam mo naman, daming sekreto ng Godhead, ilalantad natin. Ibubulgar natin yung sekreto. Ako naman, yun yung pinakamasarap yung kwentuhan, yung marites. So ngayon, last time, tayo sa tungkol sa puno, Tree of Life. Wala na pala tayong criteria, no? Yun na lang, forgiveness. At saka, subukan nating maging simple lang para pang high school yung level. Para hindi maging complicated na makuha niyo. Alam niyo naman. Baka kasi makamali tayo sa marites natin. Maganda yung malaman ng Godhead na minamarites natin siya. Baka mapansin niyo tayo balang araw. Okay. So, Ma'am si Beses, Lady si Red, at yung matanda at kabata. Yung Tree of Life po, wala po sa ilalim. Yung Tree of Life ng mga taong materialistic na sa ilalim po yan, sa genitals. Yung Tree of Life po ng mga saints, mga sadhu, guru, acharya, mga mystic mentor, at mga kung ano pa dyan, matataas yung kaalaman, mga pinili. Nasa itaas po yan sa third eye. So, pag mag-aral ka ng kung ano-anong kasulatan, kung ano man yan, scripture ang tawag, na yung tinuturo na idea is yung Tree of Life na sa ilalim, sa genital. Pwede rin. Kung gusto niyong gano'n yung paniwalaan, okay lang naman. Wala namang problema yan. Pero ang napulot kong marites is yung Tree of Life na sa itaas. Kasi yung katuruan ng mga ibang nakasulatan, Vedas, yung sa Quran, yung Tree of Life na sa itaas, hindi sa ibaba. Yung Tree of Life ng mga demon, sa ilalim yan, sa genitals. Yung Tree of Life ng mga saints, mga sadhu, sa third eye. Baliktaran ko. Parang 69. Baliktaran. So, ganun po. Ngayon, tinanong ni God si Adam at saka si Eve, nagturuan sila ngayon. Ganun talaga yung ugali ng yung I am this body na idea. Ako po yung katawan na to. So ngayon, wala akong kasalanan. Ikaw yung may kasalanan. Dahil sa'yo, sumakit yung dibdib ko. Pero yung totoo dyan, yung emotion, wala sa ibang tao. Hindi nang galing sa ibang tao. Sa'yo yan. So, kung hindi mo matanggap yung emotion mo, may childhood issue ka na tinatawag.
So, may mga ibang tao na hindi nila matanggap-tanggap na may childhood issue sila. So, hindi ma-resolve. Tatanda na lang sila, mamatay sila, may trauma sila. Hindi ma-resolve. Kasi kahit mag-therapy man sila, yung false ego nila, yung amor proprio, yung kapal ng mukha nila, hindi nila mabawas-bawasan. Ganon yung problema minsan dyan. Pero sige na, hindi naman problema para sa kanila. Kasi para sa kanila, ibang tao may problema. Wala silang problema. Perfect kaya. Perfect beauty. Okay. Ganun naman talaga yung mundo. Huwag mong tanggapin yung kamalian mo daw. Tactics daw yan. Strategy. Ituro mo sa iba. Ganon yung mga magagaling daw na tao. Huwag mong tanggapin na may kamalian ka. Yan ang sabi. Parang kang immaculate conception. Parang pinanganak ka na perfect, galing sa perfect na parents. So, hindi mo kikita yung kamalian, yung dark secret mo nakikita. Pero dito, ito yung nangyari. Kasi kung basahin mo ng maayos, naging materialistic si Adam, I am this body. Totoo, yung idea dyan, tinuturo ng mga sadhu. First and last na teaching ng mga sadhu, of course, hindi yun yung pinaka-confidential. Nakatago-tago. Kasi may narinig na naman tayong bagong sikretong nakatago. Pero parang hindi pa yata ngayon yan. Pero yung sarap ng sikretong to. Pag narinig mo, parang ay ganon. Parang alam mo yung pag natikman mo, wala ka nang ibang titikman pa. Grabe. Parang gusto mong, sige nga, paano nga i-prepare yung pagkain ito. Ganun yan. Kasi pag maghanap ka pa ng ibang food, baka may problema ka. So, ganun yan. So, nagkamali ngayon si Adam kasi hindi naman siya, perfect naman yung pagkagawa kay Adam. Pero dahil yun yung independence natin, na may misuse natin, alam mo yung I am an independent woman, I am independent kaya kaya kong tumayo sa sarili ko. Yun din yung ginawa ni Adam at saka ni Eve. Kaya namin tumayo sa sarili na. Kaya ngayon, yung sakit nila, yung virus na yun, kung sa mga matrix pa, yung virus na yun, hanggang ngayon nandyan pa rin. So ngayon, yung mga physician, spiritual doctors, yung mga sadhu, yung pala yung papel ng mga secret fraternity ng mga sadhu para saksakan ka ng vaccine. Huwag ka magpasaksak ng vaccine kasi masarap yung buhay ng puro kayabangan. Sobrang pera, ang ganda-ganda, ang samtolenda. Alam mo yung gano'n? Para kang anghel na bumaba sa lupa. Ibang klase. Ang puti, matangkad. Ay, naka. Long leg, sabi nila. Sa mga lalaki pa, ang galing mong mag-dribble ng bola. Ganon yun. Sige. Magpakasarap ka muna sa buhay mo. Kasi may may nag-aantay sa'yo. Sa kabilang buhay. Gwapo din yun. Kamatayan. Mali yung pagkaintindi natin sa kanya. Hindi yung pangit sa kamatayan. Napakaganda. Beautiful siya. Kaya nga yung beauty ng mga sa susunod na buhay, hindi mo malaman kung babae, lalaki sila kasi grabe yung beauty nila. So ngayon, nagturoan na si Adam at si Eve. Dito naman tayo ngayon sa isa. Ito ngayon ang sabi ng yung pinakamataas sa Godhead. Yung tao naging pareho na sa atin. Dahil kumain sila ng tree of knowledge of good and evil. Alam na nila yung masama at saka mabuti. Andun na siya sa pintuan ng third eye. Na hindi na pwedeng kunin niya yung yung ang pinagbawal sa kanila is tree of life.
no, yung tree of life, sa loob yun ang third eye. Once na diyan ka na sa labas ng third eye, akala mo napakagaling na, ang kapangyarihan, kaalaman. Pero, papasok ka pa. So ngayon, sino yung magbibigay ng susi? Yung sadhu, guru, or tawag natin dito. Acharya, mystic mentor. May skeleton key yan siya. Na once na binigay niya sa yung skeleton key, hindi naman buto yan ng tao. Pero tawag yan skeleton key. Kasi gatekeeper yan siya. Binigay niya sa'yo, makuha mo yung tree of life. Buhay na walang hanggan. Tawag ng iba dyan, Jesus Christ daw. Okay. So, ganun yan. Nabuksan yung third eye. So, yun yung hindi alam ng iba. Hala na, pwede nang pilitin. Hindi. Sado lang po yung pwedeng magbigay niyan. Kahit si God hindi niya ibibigay yan sa'yo. Once na hingi man sa kanya, ipapadala niya yung sado sa'yo. Sado pa rin yung magbibigay sa'yo. So, hindi patay na sado yun. Buhay yun. Ha? Humihinga yun na sado, ha? Pasensya ka na medyo bad breath yung sado. Kasi yung iba dyan is mahirap lang, ha? Hindi makabili minsan ng toothbrush. Super feed ka. Huwag mo nang amuyin. So, ganun yan. So, yung mga sado, ganun yun. Hindi makabili minsan ng mga damit na punit-punit. Alam mo yung mga, kahit yung mga apostles ng Dr. Price na dati. Hindi makabili ng damit, ha? Sira-sira yung mga gamit nila. Pero parang hindi naman yata nasira yung gamit nila. Yung mga personal na kasi matindi yung spirituality nila. Yung power ng spirit kasi napakalakas. Pero hindi naman material. Yung hindi na po. Yung material, nasira talaga yan. Alam mo yung ganda mo. Tumatanda ka rin. Pero yung nakikita ng mga sadhu sa'yo, dahil bukas yung third eye nila, nakikita nila yung tawag nila, yung manjari form, yung eternal form mo, nakikita nila. Titingnan nila, nakikita nila yung eternal form mo, kung sino ka talaga. Kahit yung mga demons yung mga demons ngayon, nakikita ng mga sadhu yung eternal form nila. Kung pag nakain na nila yung tree of life, nakikita yun ng mga sadhu kung sino sila. Kaya minsan yung iba hindi pa ready, hindi sila talaga bibigyan. Pwede ka, ibig sabihin bibigyan ka nila ng idea, pero yung susi hindi nila muna ibigay sa'yo. Kasi hindi ka pa nga ready. Walang pwedeng, alam mo yung papasok ka sa fraternity, may sponsor ka. Yun yung sadhu. Kaya yung sponsor na habang buhay siya, andyan siya yung mag-stand para sa'yo. Ako may kapalpakan ka mang ginawa, siya yung mag-stand para sa'yo. Siya yung parang siya yung mo, defender mo. Advocate, kung tawag yan. So, kung wala yung shadow, mahirapan ka talaga. Pag namatay na yung spiritual master mo, yun yung problema mo. Kasi wala ka ng advocate. So, kailangan mo ng isa na namang shadow. Hindi yung kailangan mo bago na namang susi. Hindi. Pwede siya lang yung sa'yo na, pero yung mag-stand talaga sa'yo, yung original na shadow na binigay sa'yo. Ganun yun. Na siya yung nagbigay talaga ng susi. Pag namatay siya, kasi mamatay naman yung katawan, pero hindi namatay yung spiritual form niya, is magpapadala ulit ng shadow. So, kailangan ikaw hanapin mo rin kasi pag nagingi ka, kaya nga tama, sabi sa Christian na ask and you will be given. Ibibigay talaga sa iyo. Hindi naman pagdamot sa iyo. Kaya lang medyo matagal-tagal minsan yun. Bigay talaga sa iyo. So, yun. Ngayon, yung hindi alam ng iba is
Napalabas si, ano, si Adam at saka si Eve. Napalabas sila sa Garden of Eden. Kaya nga, na-finalize na nung kinain nila yung fruit. Naging materialistic yung understanding nila. Naging makamundo na sila. Lumabas talaga sa Garden of Eden. Kasi hindi po ilang materialistic na pumasok sa ano. Kung materialistic ka, may pagkademonyo pa yung ano. Hindi ka pwedeng pumasok sa paradise. Ganon yan. So, kailangan pasama yung purity na kailangan na supposed to be yung spiritual master mo, yung shadow, magtuturo sa'yo. Kung wala ka namang spiritual master, di man mahalaga sa'yo yung spiritual master. Di naman mahalaga sa'yo siguro yung paradise. Mas mahalaga sa'yo yung pera mo. Yung maganda mong asawa, yung handsome, tall, and dark mo na asawa, girlfriend, boyfriend mong magaling mag-dribble dahil basketball player. Ayan yung mahalaga sa'yo, yung mga anak mo, yung gamit mo, property mo. Baka yung pangalan mo, mga certificate mo na kabit din sa walls mo, mga degrees mo. Baka yun yung mahalaga. O baka yung posisyon mo dahil ikaw yung president, ikaw yung executive. Mas mahalaga sa yun. Yung paradise, second na lang. Hindi naman, wala na ka namang magagawa. Wala ka namang makukuha sa paradise. Wala namang ginagawa yung mga tao dyan. Hindi naman sila hindi ka naman magkapera sa paradise. So, wag. Hindi ni-encourage. Kaya nga, mahigpit yung yung pamaraan ng mga sadhu. Spiritual master, mga guru at serious. Yung mga righteous na tao, mahigpit sila. Kasi, para lang yan sa mga taong na dala na sa mundo. Napagod na sila. Alam mo yung ang dami mo ng karelasyon, napagod ka na. Sa kakahahanap. So, wala ka ng choice, bas mabuti pang mamatay ka na lang kaysa sang lumikaya ka talaga. Yan yung philosophy ng ibang tao. Mabuti pang mamatay ka na lang. Wala namang kasi yung victim mentality, hindi mo maiwasan. Biktima ka kasi ng mundo masamang mundo. So, mapakamatay ka na lang. Papatay mo yung sarili mo sa trabaho, papatay mo yung sarili mo sa bisyo, kasama na yung babae, at saka lalaki. Patay mo yung sarili mo. Huwag kang pumunta sa paradise. Huwag mong isipin yung gano'n. Ganon yung So, ini-encourage yun ng mga iba na, sige, mag-enjoy ka muna na mag-enjoy sa mundo. So, yun yung ginagawa ng iba. Take sila ng sweet master, sadhu, para gusto nila, yung parang namamangka sa dalawang ilog. Yun yung gusto ng iba. So, sige, para safe ka. Ganun yung ugali dati according sa document, mga ibang in quotation mark Jewish families. Yung iba member ng Nazi, yung iba member ng resistance, Jewish resistance. So, either way, panalo pa rin sila. Pero sa spiritual life, hindi ganun. Sa fraternity, secret fraternity ni Hashem or ni Allah, hindi pwedeng ganun. Hindi ka pwedeng mamangka dalawang ilog. Isa lang kasi palayasin ka or hindi ka papasukin. So, ganun yan. So, yung nila, mahigpit yun. Although, yung lahat ng members is lahat naman ng organization. Nandiyan naman yung ka-bro ni Hashem or ni Allah or ni Krishna. So, hindi sila basta-basta sa'yo. Ganun yun. So, pinipili nila yung mga pwedeng makisali. Hindi lahat pwedeng makisali. So, ngayon, kasi baka matikman mo yung pinakamasarap na bunga. At saka, mahirap. Hindi ka na makabalik. Baka magsisi ka. Kasi once natikman mo yung fruit ng third eye, yung bunga, baka hindi ka na bumalik. Sayang, no? Paano na lang yung mga anak mo? Paano yung maganda mong wife, yung handsome, tall, and dark, yung puting-puti ng asawa. Alam mo yung ganda-ganda, sexy-sexy, baka mapunta yun sa ibang tao, kawawa.
Yung mga anak mo, paano na lang, ha? Sino yung mag-aalaga sa kanila? Nako, kawawa. Ganun yan. Paano na yung pera mo sa bangko, baka kunin yung mga kamag-anak. Alam mo yung ganun? Paano na lang yung mga magulang? Ito pa yung inaasahan at wawa naman. Kaya wag. Kaya hanggang marites lang tayo. Huwag tayong pumasok. Kasi mahirap na hindi ka na makalabas pag pumasok. Wala nang bawian yan. Once pumasok ka sa secret fraternity ng Godhead, hindi ka na makalabas. Kasi patikimin ka nila ng blue pill yata yan. May pagkain doon na masarap. Parang bahay ng mga inkanto, sabi na, pag kinain mo, hindi ka na makalabas. Ganun yan. So, hanggang marites lang tayo. Parang excited lang ba? May thrill. Kasi pangit naman yung buhay na walang thrill. Malungkot na. Dapat may thrill yung buhay. Patayin mo muna yung sarili mo sa makamundong buhay mo. Pag napagod ka na, magpakamatay ka. Okay. Okay. So, yan. Hindi pwede yung wala. Si God, yung Godhead mismo, hindi siya magbigay sa iyo ng susi. Hindi yung lulutang sa hangin, hindi yung bababa mula sa physical na langit papunta sa iyo. Hindi yung mag-magic. May guro talaga na andyan available, lalapitan mo siya, ibigay niya sa iyo yung susi. Pero wag mo na. Batang-bata ka pa naman. Batang-bata ka pa, nako. Magpaksarap ka muna sa buhay. Huwag mo munang hanapin yung totoong kaligayahan. Magpakasarap ka, petiks lang ba? O tikim-tikim lang. Dito. Huwag mo seryosohin. Ganon yung sabi nila. Ganon yung buhay. Hanggang sa mamatay ka, hindi mo talaga natikman yung totoong yung kaligayahan, sarap. So, huwag ganon. Kasi once na gusto mong hanapin, iwanan mo lahat. Nakakalungkot mo. Iwanan mo lahat. Alam mo, iwanan mo yung nagpaka-sexy mong asawa. Yung mga anak mong cute-cute pa naman yan, iwanan mo. Para lang makita mo yung totoong kaligayahan. Huwag ganun. Baka isipin nila, binitray mo sila. Wala kang kwenta, iniwanan mo sila. Pinagpalit mo sila sa totoong kaligayahan. Huwag naman ganun. Pagbabayan mo ng mga totoong kaligayahan. Anyway, pag namatay ka, balik ka na lang ulit. Saka na lang. Pag bumalik ka na. So, ganon yan. So, according sa kasulatan dito, Thessalonians, maging blameless ka. Yun yung qualification. Walang makitang sa'yo, kamunduhan, marumi. Kaya nga sabi ni Master Price, maging perfect ka. Napakahirap maging perfect. Imposible yun. Baka siguro lasing lang si Master Price yung sinabi niya na maging perfect ka. So, huwag mong paniwalaan. Pero yun yung kailangan kasi para makuha mo yung blessing ng sado or guro or charya, yung mentor mo para mabigay mo sa yung susi, maging blameless, perfect. Perfect yung bewang mo. Ay, naka. So, ganun yan. Namang si beses, ladies na red, dapat perfect. Wala ka dapat, walang dungis. Yung binti, walang dungis. Ganun yan. Parang sa taong worldly, makabunda. Wala siyang makitang kapintasan. Gano'n din sa, bago ibigay sa yung, yung sado, yung susi. Bago niya buksan yung third eye niya. Although hindi ko naman kailangan perfect ka, pero para nakita ka niya, i-guide ka niya sa kanya, sa'yo. Kasi parang rin yan alam mo yung naglalaro ka ng drone? Yung drone, hindi mo makontrol yan sa una. Sa pangalawa, 3, 4, nakokontrol mo siya. Ganon yan. Kahit na yung mga piloto, yung mga barko, hindi mo nakokontrol yan sa una. Pero makokontrol mo kasi gaguide ka niya. Kaya nga, ang sabi sa sabi kay James, yung regarding sa law,
Kahit sundin mo pa lahat, you should. Parental thinking. Makikita mo yun sa kasalatan mo sa you should do this, you should do that. Minsan sa mga writing, sa mga masters na iba, makikita mo. You should. Isang ano lang yan, isang kamalian, mali agad lahat yan. Ganun din yung mga ibang practice. Guilty ka. Yan. Guilt. Ayun, ibang tama magaling mag-induce ng guilt. Kahit yung mga magulang natin magagaling din, expert yun sa guilt. Dapat ganito, dapat ganyan, dapat ganito. So ngayon, ganun yan. So sana, umiwas tayo sa mga guilt trip. Kung hindi mo i-guilt trip sa sarili mo, at least mo naman sana i-guilt trip yung ibang tao. Guilty feelings. Alam mo yung gustong-gusto mo yung isang bagay. Tapos, hindi mo talaga maiwasan. Parang sabi ng kakilala. Ay nako. So, ganun. Pero, yan ang tagalaga sa sa mundo ng puro rule. Kasi, yung last na napulot ko na, Marites, magaan pala. Yung burden, napakagaan. Hindi nga siya burden, talaga napakagaan. So, ngayon, ito yung kasabihan sa Proverbs. Pag minamahal ka daw ng Godhead, dinidisiplina ka niya. Now, ito ngayon, paano ba yung disiplina na yun? Pinapalo ka ba sa puwet? O baka tama yung pinapalo sa puwet? Hindi. Yung disiplina sinasabi, ginaguide ka ng maayos. Hindi should, hindi ganito. Ganito, mali yan eh. Ito dapat. Ituro niya sa'yo. Parang, alam yung guro. Di ba magsusulat yung bata? Hawakan niya yung kamay ng bata. Tapos, tuturuan niya kung paano gawin yung mga strokes ng mga letters. Ganon yung mga sabi, mga guro talaga. Yung mga mentor talaga ng mga ganon. Hawakan niya yung kamay mo, ituturo niya sa'yo kung paano mo gawin yung stroke. Parang dance yan. Yun yung hindi makuha ng iba. Bakit napakahirap ng path? Kailangan mo ng buhay na sado. Kasi hahawakan niya yung dalawa mong kamay. Tapos, ipapakita niya sa yung kilos paano sumayaw. Hindi pwedeng ikaw lang, hoy, ganito, hindi. Walang ganyan. Kaya nga yung mga Resika Bactas, yung mga pinakamataas na mga mga lovers talaga. Lovers in the wind. Yung mga sabi, nahawakan niya yung kamay mo, ipapakita niya sa yung steps. Parang yung pagtuturo, yan ang Tai Chi. Papakita sa iyo na ganito yung pag-move, ganito yung steps. Hindi niya yan basta nasasabihin niya sa iyo. Papakita niya talaga sa iyo. So, nako, wag naman sana tantra yung ituturo sa iyo kasi papakita niya talaga sa iyo. So, may nakita akong White Tiger Tantra. Ibang klase. Pero hindi pinapakita yung audience, yung babae lang pinapakita. Paano ginagawa yung coitus. Pero hindi coitus yun. Masturbation yata yun. Pinapakita. Tinuturo actual. Pero very respectful yung pagka, ganon yun. Alam mo yung, andun yung ginagawa mo, pero andun yung reverence, respect. Kaya nga napakahirap, parang razor. Pag nakisali ka sa fraternity ni
Hashem, ng Godhead. Parang razor yan. Masusugatan kapag mali yung ginawa mo. Kasi, patulad yun sa mga nagpa-practice ng tantra, nakaka-addict yung ganun. Ay, mag-practice kayo ng partner mo, ng coitus, para ma-master nyo yung activation ng ng kundalini. Napakahirap ng ganun. Baka ma-addict ka dyan. Hindi naman in-encourage yun. So, yung way ng mga shadow na sinasabi ko, dito, iba. Papakita sa iyo ng shadow, guro o charya, mystic mentor mo, kung paano siya once mabuksan mo, anong gagawin mo sa loob. Medyo matagal yung process, kaya nga nakakalungkot pag maaga magpasaway yung master mo. Kailangan niya nang umalis. Hindi po pa na-learn yung process. Alam mo yung tango, tuturuan ka niya ng tango, Sabi nila, matigas yung balakang mo. Sexy yung balakang mo, pero matigas. So, ngayon, hindi ka marunong sa mga. Aray ko po. Huwag naman sanang ganun. So, hindi ka marunong. Nagpasaway na yung master mo. Nawala na yung physical body niya. Hindi ka pa marunong. So, hindi ka makahanap ng isang dancer. Makahanap ka ng isang shadow. Pero iba kasi yung nagtuturo talaga sa'yo. Kaya nga, para sa mga pumpasok sa meeting game, nakipagrelasyon, yung asawa, yung anak, napakahirap. Kasi pag hindi ka na mentor ng maayos, hindi mo talaga ma-transfer yung knowledge. Kasi hindi knowledge yung word na ginagamit yan. Pero hindi knowledge yun yung sa isipan na ginagawa mo. Kaya nga, parang nag-diffuse yung jnana at saka karma yoga din. Alam mo yung Rasika Bhakta ka, nag-establish ka ng relationship kay Hashem sa Godhead. Yung pag-serve sa Kanya, minsan, pag baguhan ka, bato at saka kahoy yung tinuturo sa'yo. Pero kapag ando ka na kasi sa mataas na platform, wala na yung mga rituals dyan. Kaya hindi in-encourage pag open yung third eye mo, mag-practice ka ng mga rituals na yun. Kasi baka mapagkamalan mong bato at saka kahoy yung Godhead. At saka hindi ka rin marunong. Wala rin ginagawa yung bato at saka kahoy. Kaya nga yung great master na si Abraham, sisira niya yung mga bato, yung worship ng mga forefathers. Ganun. So, ganun yun. Akala mo, papasok ka sa meeting game. Dahil 21 ako, 18 na ako, marunong na ako. Alam ko na yung paano magmahal. Hindi ka marunong. Para mararinig sa iba nabi na, nagbasa na ako ng libro tungkol sa swimming. Magaling ako mag-swimming. Ilangoy ko yung Pacific Ocean. Hindi pwedeng ganun. I-train ka talaga, sasamahan ka ng shadow. Guro ang tawag mo dyan kasi nakset mo ito. Lalangoyin yung Pacific Ocean. Ganun yun. Papakita niya talaga sa iyo yung actual. So, minsan may makita ka dyan na sinasabi, yung guro mismo, yung disciple niya, katulad niya Chela, disciple niya, babae, maghanap ngayon siya ng qualified na lalaki, na disciple din, mag-perform sila ng tantra. Under yan sa guidance ng master, hindi yun basta-basta kasi yung master mismo, dumaan din sa stage na alam niya, pag sarap ka na. Sabi niya, nako, iba yung direksyon na pinupuntahan. Huwag dyan, pababa ka ng pababa. Nag-enjoy ka. Kasi sa ibang practice ng tantra, hindi nagre-release ng semen yung lalaki. Yung babae. Tapos pinapakyat yun sa third eye. So hanggang dyan lang. Hanggang pintuan lang. Hindi ka pwedeng pumasok. So yun ang mga shadow, yung sinasabi ko dito, hindi mo na kailangan dumaan doon. Sa tree of life na yun. Ganyan sa susi, buksan niya, i-orientan niya, para kang bumili ng bagong bahay. Sir, ma'am, ito po yung bahay niya. Ito, ganito kalaki. Ito yung kitchen. Ito yung katulugan. Ito yung sala. Ito yung, alam mo yung kainan. Ito yung CR. May lawn pa. Ito yung children's bedroom. Ito yung laruan. May playroom. Ganun yan. Mahirap kasi yung path na yun. Kasi yung ibang path na isang klase na tree of life na path,
maano ka talaga, kailangan mong dumaan sa stage kasi yung pinakamahirap na mastery, yung pinakamababa. Yung pag-control ng sexual energy, napakahirap ng ganun. Pero kaya nga na sinabi ko, sabi ng mga sadhu, once na naka-anchor ka ng maayos, hindi ka maano talaga, hindi ka ma-sidetrack. Kasi kahit kung magbabad yung babae, hindi ka, wala kang ano eh, wala kang arousal. Kasi iba yung nakikita mo. Oh. Alam mo na yung sabi nila, yung ano na yung lumalapit sa'yo, ayaw mo pa. Kasi iba yun sa level na yun. Eh, yung iba naman kasi, dahil sa ibang klase yung tantra na pinapractice nila, tantra pa rin yan. Dumadaan sila sa stage na yun. Sinatasify nila yung needs nila. Pero, along the way, sa sidetrack sila. Kasi, may requirement yun na yung podjas na sinasabi, naka-attach yun sa naka-attach yun sa seminal discharge ng lalaki. Dapat hindi yun lalabas. Kaya nga may secret practice yung mga emperors dati. Alam mo yun ang ibang mga ano, kaya sa western world. Pag nag-engage sila sa mga batang-batang babae, ano na yung hindi yun akala mo mahilig sila sa babae, hindi yun nagpapas ng semen yung emperor. Kaya nga parang ang bata niya, lakas. Nare-retain niya yung energy. Tapos yung babae kasi may lumalabas sa energy sa katawan niya. Yun yung pumapasok sa ano no. Ganon yan. Kaya nga dragon tawag sa kanya. Ganon yan. Wala yan, hindi yan nagano. Wala yan siya, ano. Kaya nga malakas yung energy niya. Yun yung mga secret ng mga practitioner talaga. Tantric yan. Pero hindi na-encourage yun kasi napakahirap. Kasi alam mo naman yung mga, alam mo naman na 9 times yung capacity ng babae. Kung ikaw lalaki, pinatula mo yung babae, 9 times yun ako. Baka lumabas yung dila mo dyan. Kaya nga, yung way nila is dapat tantric practitioner ka para hindi ka ma-overcome ng ano. Kasi kaya ng babae, kahit 20 times pa kaya ng isang babae sa isang upuan lang. Ikaw, mamatay ka para kang gulay. Yan, mag-ingat ka dyan. So, yung mga practitioner, may iba, it's either accomplished practitioner sila. Ilang years yung practice nila. Minsan hindi sinasabi ng iba. May alam ako dyan, required talaga yan. Nakakatuwa ngayon ganyan. Pero yung sinasabi ko dito, na kinakwento ko, ibang secret paternity ito. Yung tantra dito, walang sa babae. Kaya nga kahit na yung bad yung babae, matulog kasama mo, wala kang sa kanya. Kasi ibang klase yung level ng consciousness. Nag-iiba yung Kaya nga yung mga sadhu, na mga talagang develop sila, pag tumitingin sila sa sa kapwa nila, babae na lalaki, sadhu, pag tumingin sa opposite sex, lalaki yung sadhu, tingin na babae sadhu, tingin sa lalaki, nagpapass through yung sinasabi nila. Nakikita na yung form ng tao. Yung niya. Tawag nila dyan, Tatswarok niya or eternal form. Nakikita niya yung form ng spirit. Hindi yung katawan niya nakikita niya. Kaya nga, minsan natutuwa. Kasi pag tinignan mo, kahit na yung mga picture ng mga sadhu, alam mo talagang iba yung mata nila. Hindi sila nakatingin sa katawan. Matindi yung iba dyan kasi may mga asawa. May mga sadhu na may mga wife sila. Minsan yung iba naglalasing. Pero ibang klase mga level, may wala natin gayahin. Pang level lang yun. Tandaan niya may sadhu na, may saint na prostitute, babae. Yung occupation niya, prostitute siya, pero saint siya. Ibang klase. Ganon yun. Babae lang yung makagawa ng ganon kasi yung katawan niya nakadesign para dyan. Mahaba yung hininga niya. Ikaw lalaki, mag-ingat ka, hindi ka tatagal yan. Kaya nga, ini-encourage na maging ka.
maging dapat develop ka spiritually. Kasi wala pa sa history, spiritual history, na may spiritual practitioner na tumagal sa babae. Maano ka talaga, maano ka. Mga matataas lang talaga na level. Ay, mahirap pa minsan pag natanggihan mo. Kasi ano yan, may ano yan. Parang buti sana kung hindi ka sumpain. Pinanggihan mo. Kasi si Arjuna nga, nung si Urvasi yata ka, pinakamagandang babae sa Heavenly Planet. Kahit na devotee siya, pinanggihan niya si Urvasi, sinumpa siya, naging bakla siya, Arjuna, isang taon. Yunok siya. Nawala yung attraction niya sa babae. Naging bakla talaga siya kasi naging dancer talaga siya. Ganun yung mahirap minsan dyan pag mataas yung level ng babae saka na ano siya sa'yo. Maging ano ka, mawala yung ano mo. Para kang maging, yung sabi nga parang, kaya minsan yung mga silahis baka nasumpain ng mga previous life nila. Kasi sila, hindi sila develop tapos natanggihan nila yung babae na ganun yun. Kaya nga kung spiritual practitioner ka, mag-ingat ka. Pwede pa tingin-tingin ka na lang. Huwag ka lang tumikim kasi baka mahirap na. Mabaliw ka dyan. Sira yung practice mo. Ganun kay may isang Brahmin, twice born. Nabaliw siya sa prostitute yata. Ewan ko lang prostitute yata yan. Kahit hindi na prostitute. Kahit sino ang basta babae. Baka maano ka sira yung practice, baka mag-crash. Pero of course, pag buhay pa yung spiritual master mo, yung shadow, guro mo, kasi hindi ka mag-backslide ng ano. Pero kung wala na, yan yung mahirap. Kasi sabi sa Bhagavad Gita, ma-bewilder yung intelligence. Hindi mo na alam kung anong gagawin mo. Gusto mong iwanan, hindi ka makaalis-alis. Bakit nga ba mahal kita? So, ganun yan. So, yun yung sinabi sa kaya nga sa Revelation, sinabi na true and just yung judgment ng Godhead. Sa pamaraan ng sadhu, yung mga sinasabi niya tama lahat. So, mag-ingat ka rin kasi dami namang loko-loko mga sadhu, hindi naman totoong sadhu. Kunwari, nakadamit lang na sadhu. Kasi yung iba, yung mga demons, mahilig yan sa panlabas. Na akala mo, yun na, pero hindi pala. Alam mo yung, naalala ko dati yung kakilala ko, hindi naman natin para makakuha sila ng estudyante, dadali niya yung sasakyan niya. So, yung babae, bilid ko may sasakyan ka. Ay, may iba dyan magaling naman. Para hindi sila ng mga gold digger, sabi nila. Wala silang ipapakita kahit simpleng-simple lang. Ganun. Kaya nga, mahirap maghanap ng talagang taong naiintindihan niya yung nature ng nakikita niya yung karakter talaga ng tao. Mga shadow lang yung gumaganon. So, dito ngayon, sabi na totoo at saka tama yung judgment. Once sa may shadow na ipadala sa'yo, yun yung talaga. Ibig sabihin, sagot yun. Kung ano yung mga katanungan mo, andun yung sagot. Pero kung demon ka, alam mo naman. Dami mong dapat mukhang santo, mukhang mabait, pero hindi mabait. Kasi may mga way yung mga shadow napakahirap na mag-test ng tao. Parang ka, kung examination, exams, mga training sa military, mas mahirap yung test ng mga shadow, pero
Magbigay sila ng test pag talagang ready ka na talaga na ikaw na yung mag-take ng mantal, sabi nila. Baton ko sa mga racing, running pa. Kasi may mga test yan na napakahirap. Pero hindi yan magbigay ng test sa'yo yung yung master kung hindi ka pa ready. Para ka kasing baby yan. Kahit na matanda ka na, 30 ka na, 40 ka na, 50 ka na, 60 ka na, pagbuhay pa yung master mo, hindi pa yung basta-basta siya magbigay unless na alam niya na ready na siyang aalis, pasaway na siya, para niya ibigay sa'yo. Kasi hindi ka pa hinog ka sa pilit, napilitan ka lang. Hindi ka talaga ready pa. Alam mo yung sabihin mo sarili mo, hindi, matanda na ako. Alam mo yung age na ako, ha? Pwede na akong manganak, ha? Pwede na ako maging nanay, pwede na ako maging tatay, ha? Akala mo pwede ka, hindi. Hindi ka pa ready talaga. So, hindi pa yan siya mag-ano sa'yo. Ibig sabihin, parang ang tingin niya para sa'yo is para pang baby ka pa talaga. Para kang mga 12 years old, kahit na 50 na yung edad mo. Kasi alam niya, hindi ka talaga marunong mag-manage yung sarili mo. Alam mo yung hindi ka lang napansin. Kasama yung loob mo. Para ka nang na-reject. Victim mentality. Alam mo yung ganun. May mga ganong klaseng tao. Hindi ka lang nabigyan ng award. Hindi ka lang na-mention sa mga meeting. Hindi ka lang nag-greet sa Facebook. Pinapabayaan ka lang niya na mag-grow sa sarili. Makala mo, hindi ka niya hindi ka niya, alam mo yung napabayaan ka, hindi. Yung mga sadhu, yung mga guru, spiritual master, once na connected ka sa kanila, hindi ka nila nakakalimutan kahit next flight. Kaya lang, alam mo, minsan, may katigasan din tayo ng ulo eh. Hindi naman kasi maganda malambot yung ulo mo. Dapat matigas din yun. Huwag masyadong matigas. Baka mauntog ka. Ganon yan. So, may mga tao na kala mo, ready na sila, pero hindi sila talaga ready. Alam mo yung naapakan lang yung paa mo, galit na galit ka. Tulang lang yung parte mo sa pagkain, parang gusto mo nang patayin. Alam mo yung gano'n. May mga ganun tayong ugali. Minsan natatawa yung mga sadhu sa atin. Kala mo, tanda mo na, ugali kang bata. Ganun yun. Pero okay lang. Naiintindihan naman ng mga sadhu yun. Kasi gano'n naman talaga tayo. Puro puno ng yabang. Alam mo yung hindi mo alam is yung kung ano yung ginagawa ng sadhu. May story ng ginagawa na binigay pala. Sika to. Yung naintindihan na ng bata, binibigyan siya ng gatas. Yung hindi niya naintindihan, yun ang pinagagawa ng nanay niya para mabigyan siya ng gatas. Ganun yung buhay ng mga sadhu. Yung pinagdaanan ng mga sadhu para ibigay sa iyo yung nectar, yung bunga ng pinaghirapan nila, hindi mo naintindihan. Ikaw tumanggap ka lang ng fruit ng austerity nila. Alam mo yung tumikim ka na lang, kumain ka na lang, hindi mo naintindihan kung paano niya sinain. Ganun yan. Yung mga ganong klaseng tao, hindi mo naintindihan kung anong pinagdaanan niya para ibigay sa'yo yung, kahit na maliit lang yan, napakahirap kunin yan. Kaya nga yung ibang mga yogis, mga nagpa-practice ng yoga, ang tagal bago ka makaabot sa third eye, hindi mo pa mabuksan. Pero yung iba, gusto nila magmadali, gusto nila buksan agad. Hindi nila alam yung mga shadow. Grabe yung pinagdaanan nila. So ngayon, ingat na ingat sila ng pagbigay sa'yo. Kasi baka masira mo lang. Hindi naman nasisira yan. Pero baka matapon mo. Alam mo yung bata ka pa, hindi mo naintindihan na akala mo bato lang na yung yellow, yung kulay, ginto pala. Tapos sinapon mo dahil napagod ka sa kalalaro. Ganun yan.
May mga ganong klaseng tao. Kaya nga yung mga sado, mas gusto nilang mamatay. Kaysa sa minsan, ibigay yung sa'yo. Kasi, hindi mo rin hindi mo rin ma-appreciate. So, mas gusto nila mamatay pa kaysa bumalik sa path. Kasi may iba dyan, sabi nila nag-fall down dahil napakahirap. Walang guidance yan. Yung mga taong nagkasala, nag-fall down. Bumalik sila umatras. Walang guidance na maayos yun. Kasi pag magaling talaga yung coach mo, mentor mo, hindi ka aatras, hindi ka babalik. Na-fall down yung iba dahil hindi pa nagkaroon ng mastery yung nila, yung shadow talaga nila. Guro nila o mystic. So ganun yun. Beautiful in white. Ang ganda tingnan pag nakaputi. Ay. So ganun yun. Victory kasi. So kayo, mag-trust kayo sa guidance ng shadow. Kasi yan, hindi mo, para hindi ka na mahirapan, binibaby ka kasi, ganun. Baby ka kasi, kaya binibaby ka. Hindi mo alam kung gaano kahirap yung pinagdaanan niya. Ganun yun. So, huwag kang mag-emote dyan, Huwag kang victim mentality. Baka akala mo nakalimutan, hindi ka nakakalimutan. Pinapabayaan ka lang kasi kailangan mong, alam mo yung bata, pag hinawakan mo yan palagi, hindi yan makalakad. Babayaan ka niya, palakarin ka niya. Di ba masaya ka pag marunong ka nang maglakad? Ganun yan. So, yung mga sado, ganun. Hindi yan basta-basta magano sa'yo na para kang Pero once sabi may binigay sa sa'yo, alam niya na dapat talaga sa'yo. So, ganun yan. So, sabi sa Deuteronomy, dalawa lang yung mangyari sa'yo, kamatayan o buhay. So, sabi niya, ang sinabi lang dito na piliin mo yung buhay. Ibig sabihin, hanapin mo yung walang hangganan na kaligayahan. Huwag kang magka-rotten stick. Yung nakikita mo sa mundo, ka-rotten sticks yan. May bibigay sa'yo, patikim sa'yo. Alam mo yung, wow, nagka-boyfriend, nagka-girlfriend na ako. Masayang-masaya na ako nito. Hindi ka na kontento. Mag-aasawa ka ngayon. Wow! Sarap ng buhay. Magkasama na kami habang buhay. Hindi ka na naman kontento. Na karatin stick ka. Kailangan namin may anak kami. Nako, may anak na naman kami. Masaya na kami. Tapos, frustrated ka na naman. Tapos, ay problema ka sa trabaho mo. May problema ka. Ay, ang dami mong problema. Nakarating stick ka na uto ka. Ganon ang Maya. Pinuto ka lang niya. Alam mo, binibigyan ka niya. Hindi, pinapatikim ka lang niya. Kasi alam niya, yan talagang gusto mo. Tumikim ka lang. Tikim-tikim lang. Patikimin ka niya. Hindi ka niya talaga bibigyan. Bibigyan ka niya ng anak, matigas yung ulo. Bibigyan ka niya ng trabaho. Sakit yung likod mo. Patikimin ka lang niya. Hindi ka niya bibigyan. Pero yung sado, ay bibigay sa'yo, ipapakita niya sa'yo kung paano mo talaga makuha yung yung bagay na hindi na mawawala sa'yo. Pero walang gagawa ng ganun. Walang thrill yun kasi permanent yun . Dapat may thrill yung biglang nawala. Nahanapin mo na naman, hahabol-habulin mo na naman. Ganun yung gusto ng ibang tao. May thrill. Ayaw nila ng steady, yung permanent. Ayaw nila ng ganun. Sila na may thrill. Yung parang sasakit yung dibdib mo, sakit yung ulo mo. Yan yung gusto nila.
Tapos maghahanap ka na naman. Para kang inuuto. Pinarotin stick ka nga, papaluin ka sa in the end. Hanggang sa yung ultimate na ibibigay sa'yo, mamamatay yung mahal mo sa buhay. Yun yung pinakamasakit. Kasi akala mo, yung binigay sa'yo is kaligayahan mo na. Iiyak ka pala in the end. So yung mga sado, yung The Ring Secret Fraternity, nabayaan ka lang niya. Kasi hindi pa gumana yung utak mo. Ngayon, sasabihin mo, mature ka na. Tingnan mo, umiyak ka sa bandang huli. Kasi mali yung pinili mo. Kala mo yung nagustuhan mong tao, yun na yun, Wala, nauto ka lang, carrot stick lang yan. Ang daming hindi mo pa nakita sa taong yan. Ngayon, nakita mo na. Ayaw mo man, alam mo yung nakabasa ka na, naligo ka na lang, pero talagang ayaw mo talaga. Ganon yan. Pero ganon naman talaga tayo. Alam mo yung putuin mo lang ako, paniwalaan kita. Basta ikaw yung nagsabi. Pero yung mga sado, hindi ganun. Alam nila na kahit anong bagay na ibibigay sa'yo, galing sa mundo, wala rin yun. So, ibibigay nila sa'yo yung isang bagay na hindi ka magsisisi. Hindi na mawawala sa'yo. Permanent yun. So, ngayon, sinabi dito na pumili ka. Anong gusto mo? Yung walang hanggan na kaligayahan o yung carrot stick. Pero yung ibang tao, dahil demon sila, hindi na nakikita yun. Carrot stick yung pinipili nila. Sige, carrot stick yung gusto nyo. Sige, yan yun. Magtitiis ka, ngayon magkakasakit ka. Dahil pag kinarot stick ka, magkakasakit ka talaga. Alam mo yung bigyan ka ng trabaho, along the way maaksidente ka, magkasakit ka. Hindi mo alam yun yung stick. Bigyan ka ng taong akala mo yun na yung ideal woman, ideal man. May makikita kang bagay na hindi mo matanggap-tanggap. Pinarot and stick ka. Nadala ka sa makeup. Nadala ka sa magandang damit. Nadala ka sa sakyan. Nadala ka sa pera. Ang daming promise na binigay sa'yo. Pero hindi ka pa rin maligaya. Ganun yun. Alam niyo na mga sabi, yung mga guro, mga tsarya, mystic mentor, alam nila yun. Ibabayaan ka lang nila. Nag-smile lang siya sa'yo pag every time natitingnan ka, nag-smile siya sa'yo. Alam ko yung pinagdaanan. Alam ko yung alam na yun, huling-huli kita. Pero dahil ayaw mong umalis dyan, sige lang. Pag sakaling makapag-decide ka, na hanapin mo yung totoo talaga, meron ako dito. Touchstone ng tawag dito. Kaya ang tawag sa mga sado, sintamani or kalpabricks siya. Ibig sabihin, lahat ng wish mo ibibigay nila sa'yo. Hindi ka magsisisi. Pero hindi nila ibibigayan sa'yo pag hindi ka nakapag-decide. Ayoko na sa ganitong buhay, para kang baliw. Inuuto mo yung sarili. Sige lang, okay lang. Naman yung gusto mo. So ngayon, ito yung kasabi ngayon dito. Si Ephesians, i-redeem ka ngayon ng Great Master. Yung katulad ni Master kasi i-redeem ka sa dugo niya. Hindi naman siya madugo talaga ng physical yun. Ito na naman yung malok natin. Hindi yan physical, spiritual blood yun. Ibig sabihin, wala naman dugo yung spirit. Grace yun. Binigyan ka niya ng grace. Alam mo, titingnan ka lang ng sado. Burada agad yung karma mo. Ganon kalakas yung sado. Dahil sa dugo yun. Redemption ng blood. Pero hindi yan nakita ng iba. Yung iba ayaw nilang makipagkita, ayaw nilang tingnan yung sado. Mali yan. Pero yung minsan yung mga sado na binibigay sa atin, yung mga master, is yung mga incarnation. Incarnation din yung mga sado. Yung mga guro, mga sado. Kahit picture na lang pakita. Pero yung buhay na sado,
Nagura Charya, yun talaga yung, iba talaga yung ano nila. Kaya nga sabi nila, po, ano lang, patingin-tingin lang. Titingnan ka lang yan. Ilang milyon na karma mo, burayan, sunog agad yan. Ganon siya powerful. Si Master Price, ganon siya. Sandali lang siya nakisama sa mga ano, sa mga disciples, mga followers. Mahigit 70. Humawak lang sa damit niya. Tiningnan niya lang. Nabura yung karma nila. Hanggang sa yung pagiging unfaithful nila. Pagiging doubtful, nagdududa palagi, natatanggal. Kasi ibang klase yung presence nila. Ganun yan. Dahil sa grace yan, napakalakas ng energy nila. Kaya sabi ko, yung isang sado, ano yan? 1,000,000 na tao yung ano, equivalent niya. Parang binayaran ng 1,000,000 na tao yung karma mo. Ganun. So, ganun yan. I hope so may napulot kayo. Yan yung napulot ng chika. Chismis-chismis yun tayo. Wala naman tayong ginagawa. So, ganun yan. Bigyan nyo ng halaga. Sana po. Yung presence ng buhay na sado. Guro. Kasi ibang klaseng presence. Hindi mo maintindihan yun. Once na binigyan kanya ng susi, na buksan yung third eye, mo maintindihan mo na grabe pala yung ano, yung presence nila. Walang bagay sa mundo na pwede mong ipagpalit. Ibang klase talaga. Nakakalasing yung presence nila. Yan. Kaya nga sabi ng mga ibang sado, magpakalasing tayo. The presence sa mga sado sa pangalan ng God. Magpakalasing tayo. Ibang klaseng kalasingan. Wala nang babaan, akyat ng akyat. Ganon yun. So, I hope sa may napulot kayo. Ganon yung sikreto nila. Kaya nga, minsan yung mga sado hindi magpakita. Yan, yung mga mag-sponsor kayo. Para maka-join ka sa fraternity nila. Hindi yung magpakita, hindi magpakilala. Tagong-tago yun. Para yung mga, ano, babae. Tagong-tago siya. Ganon yung mga sado. Mas chaste pa yun sa babae. Hindi yun magpakita talaga ng ano nila. Kaya nga, sabi nila yung mga secret fraternity, hindi mo alam kung sino yung member. Gano'n naman talaga. Nakikihalo sa mga demon. Hindi mo sila makilala. Saka na lang. Pag ready ka na, magpakilala talaga siya sa'yo. Hilig yung mag-prank sa kunwari ganito siya, ganito. So, hindi ko to. Take my breath away daw. Nawawala yung ano mo. Ganon sila. So, pasalamat tayo na may mga sado. Last time sinabi ko, hindi wala pa ako namit ng sado, pero may namit akong sado. Pero yung mga katulad sa atin, hindi ko pa namit. Baka sakali, pag, ano kasi yung mga sado, mga galing din yung magtago ng sarili nila. Hindi yan mapakilala. Sana, magpakilala na kayo. Thank you sa time nyo. I hope so may napulot kayo. Dagdagan na lang natin sa susunod mga Ma'am si Betty, Pages Pineda, si Matanda sa Kabata at mga handsome guys yan. Salamat sa time nyo. Sa susunod ulit. Thank you. Bye-bye.